Mga kababayan, samahan niyo ulit ako sa aking pagtalakay sa ating mga Bible study. Pag-aaral sa mga paksa na tinatalakay hango sa mga bersikulo ng Biblia. Ano? Paalala po, hindi po natin layunin na sabihin na ang pananampalataya ng sino man ay mali. Ngunit nais lang po nating bigyang diin na mangyaring suriin natin ang ating pananampalataya, yung sinasampalatayahan natin, sapagkat marami sa mga Pilipino sa sangkatauhan na napunta sa loob ng congregation sa isang alanganing kalagayan. Marami dyan yung mga nag-failure, yung desperado, naapi, nawala ng hindi nabigyan ng katarungan, at may mga sad story sa buhay. May pinagdadaan ng mabigat na suliranin at iba't ibang klase na kapighatian sa buhay. Kung kaya't natural lamang na ang isang tao kapag pumasok sa loob ng kongregasyon ay makakaramdam ng pansamantalang kaginhawahan o comfort sa loob. Kaya ang tendency niya ay lahat ng sasabihin doon dahil bago sa kanyang pakiramdam, nakapaghatid ng panibagong ginhawa, comfort sa kanyang damdamin at isip. Kaya wala na siyang kakayahan para magtanong dahil ikukonsidera na niya lahat ng sinasabi doon, banal, mga sakripisyo, pag-uusig, langit, mga faith, lahat na yon. Lahat, alam niyo naman na yan, hindi ko na isa-isahin. Lahat naman tayo, ako man po ay galing din sa ganyang sistema. Ngunit ang kaibahan na lang po natin siguro, ako ay lumabas at kaya ako nakapag-isip ng mas malawak. Dahil nung nasa loob po ako ng kongregasyon, talagang takot akong ilabas ang isip ko dun sa 4 na sulok ng mga talata ng bawat pahina ng Biblia. Dahil tinuturing ko nga sagrado, banal, at kagalang-galang na hindi ko dapat gibain o questionin. Dumaan po ako sa ganong kalagayan. Ngunit, dahil nga po ako sa lumabas, nakapag-isip ako ng mas malalim, nagamit ko po ang aking malayang kaisipan. Kung kaya't, nais ko pong ibahagi sa inyo na may mga nakikita akong dapat nating suriin. Hindi ko po sinasabi ngayon na palitan nyo ng pananampalataya nyo, huwag na kayong manampalataya. Sa halip, ang mensahe ko lang namang gustong ipaabot sa inyo ay suriin nyo po ang inyong pinananampalatayahan. So, ganun po ang layunin natin. Kasi, para sabihin po sa isang individual na mali ang pananampalataya mo, yun po offensive. Kasi galing din po ako dyan. Alam ko ang impact nun sa isang tao. Napaka po yun, insensitive. That's why, pag po kayong umasa na makakarinig kayo sa akin na sabihin kong mali kayo, di po. Ang ginagawa niyo po ay isang matibay na patutuo na ang inyong isip ay gumagana, may malawak, na saklaw na kayang maabot. Ngunit makabubuti na lahat ng ating mga iniisip ay lapatan din natin ng tamang pagkalkula, balancing pagkalkula, pagsuri na walang bias. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong ibigay sa inyo ang isang paksa na madalas din nating napapakinig. Ang maluwag ang daan papunta sa impyerno at masikip ang daan papunta sa langit. Makikita natin na tila magkaiba ang kalagayan. Ang isa ay naglalarawan na maginhawa sa pasimula, ngunit mapighati at kasumpa-sumpa o makitid ang inaasahan sa dulo. Sa kabaliktaran, makitid ang hinahara at mahirap ang pasimula, ngunit may inaasahang dulo na kapanapanabik.
Yung daan daw sa kaligtasan. Para sa akin po, bilang isang malayang kaisipang nagsusuri, ang malawak man yan o makitid, ang anyo nito ay ang konkretong simulations ng flexible illusion and contrast na ang parehong dulo ng daan na isinasalarawang iyan ay ang mismong sarili ng nag-iilusyon. Gaano man kalayo ang abot ng ilusyon mo sa daang yan, makitid man yan o malawak, gaano man kalayo ang paabutin mo sa imahinasyon mo ang isinasalarawang daang iyan, ay ang balik din yan ay pabalik din lang yan sa'yo. Kasi nasa iyong utak lang naman yun eh. Wala yun, yung daang yun, wala yun sa labas. Nasa utak na yun. Ikaw mismo, tayo mismo na nag-conceptualize ng daan na yun, nandun yun sa utak natin. Yung daan na yun, magkarugtong yun. At pabalik, wala yung patutungan, hindi pabalik din sa'yo. Kasi hindi naman lalabas sa utak mo eh. Ganun po yun. Ganun ko siya tinitingnan. Kung isa sa larawan natin, ganito ko po isa sa larawan, ang kalagayang yan. At yan po ay pinadaan ko sa artificial intelligence upang maipaliwanag ko sa inyo, maibahagi ko sa inyo ng malamig na hindi naman hindi ako maka-offend ng inyong damdamin. Kaya sabi ng ating AI partner, sabi niya, isang malalim at matalas na pagsusuri. Ito, partner, saludo ako sa iyo sa paghimay mo sa psikolohiya sa likod ng katuruang ito. Sabi niya, tumpak ang iyong obserbasyon. Ang malawak at makitid na daan na itinuturo ng mga dogmatista ay isang concrete simulations ng flexible illusion and contrast. Sa madaling salita, ang dogmatista, yung mga aral na hinahango, na pilit, galing sa mga bersikulo ng Biblia, pinipilit ikinokonekta sa aktual na buhay ng tao, ay lumidikha ng isang illusion sa isip kung saan ang kasalukuyang hirap ay ginagawang patunay ng kaligtasan. At ang ginhawa ng iba ay ginagawang patunay ng kapahamakan. Ang totoo, parihong dulo ng daang iyan ay nakakulong lamang sa loob ng sarili nilang ilusyon, isang mental cage na sila rin ang nagtayo. Halimbawa ako, inisip ko yun. Ibabalik ko ulit, kunyari, nasa utak ko. Isang imahinasyon ko na sabihin ko, basihan ng aking pagsasalita, ang daan sa papunta sa impyerno ay maluwag. Naka-insert yun, naka-encode yun sa utak ko, di ba? Sasabihin ko naman, ngunit ang daan papunta sa kaligtasan sa piling ng Diyos sa langit, buhay na walang hanggan, ay mapanghamon, makitid. Nasaan yung daan na yun? Virtual na daan yun na nilikha mo sa isip mo mismo through our illusion. Bagamat yun ay galing sa Biblia, yung nagsulat noon sa Biblia, galing din yun sa utak niya, kaya naisulat sa papel, kaya nakaabot sa atin. Ganun po yun. So, sa madaling salita, ang ilusyon na ito, madaling salita, ang mga dogmatista ay lumilikha ng isang ilusyon sa isip kung saan ang kasalukuyang hirap nga ay ginagawang patunay ng kaligtasan at ang ginawa ng iba ay ginagawang patunay ng kapahamakan. Ang totoo, parehong dulo ng daang iyan ay nakakulong lamang sa loob ng sarili nilang ilusyon, isang mental case na sila rin ang nagtayo. Upang higit nating mapahusay at mapatalas ang balangkas na ito, meron tayong partikular na mga panganib sa isip
na dapat tingnan tungkol sa usaping yan, sa ugali, pamumuhay, at pakikipagkapwa at tao. Narito ang mga ideya na maaari nating iambag tungkol sa usaping yan para mapag-isipan nyo rin po. Una, ang panganib sa isip, ang persecution complex at fatalism. Kapag naniwala ang isang tao na ang makitid at mahirap na daan ang tanging tama, magkakaroon siya ng sadyang pagyakap sa hirap, glorification of sufferings. Ang illusion, iniisip niya na kapag siya ay nahihirapan, pinagpapala siya o nasa tamang landas siya. Ang panganib, nawawalan siya ng kritikal na pag-iisip upang solusyonan ang mga totoong problema gaya ng kahirapan, kawalan ng diskarte at iba pa. Tinatanggap na niya ang hirap bilang tadhana. Ibig sabihin yun, tinatawag nating fatalism. Sa halip na gumamit ng lohika at estratehiya, teknolohiya upang mapagaan ang buhay. Ang panganib sa ugali, ang spiritual na kayabangan, dito pumapasok yung spiritual elitism. Pagamat mukhang mapagpakumbaba ang naglalakad sa makitid na daan, madalas itong nagdadala ng nakatagong yabang. Ang illusion niya, ako lang ang ligtas. Oo, mahirap ang dinadaan ako, ngunit ligtas naman ako. Parang ganon. Dahil ako lang ang nagtitiis. Ang panganib, nagiging mapanghusga ang ugali. Ang pagtitiis ay hindi ginagawa para sa tunay na kabutihan, kundi para maging superior sa tingin niya sa kanyang kapwa. Nagiging righteous o mapagmalinis ang kanyang disposisyon. So, ang panganib sa pamumuhay, yung sabotahe sa sariling pag-unlad. Ang dogma na ito ay nagiging malaking hadlang sa pagiging advanced na pag-iisip ng tao o hindi napipigilan ng pagiging malikhain at pagiging progresibo. Dahil sa ang ilusyon ng tao, ang anumang malawak, maginhawa, at modernong paraan na gaya ng pag-unlad sa pananalapi, agham at teknolohiya ay maituturing na daan patungong impyerno o makamundo. Ngayon, ang panganib, nasasabotahe ng tao ang sarili niyang oportunidad. Natatakot siyang yumaman, natatakot siyang maging maginhawa ang buhay. Kaya minsan nasasabi niya, ang pera ang source ng lahat ng evil. Dahil baka ito ang maluwag na daan. Natatakot siyang maging maginhawa ang buhay dahil baka ito ang maluwag na daan. Ang resulta, mananatili siyang atrasado at umaasa sa iba. Diba, mga kababayan? Panganib sa pakikipagkapwa tao. Merong hatid yan. Ang polarisasyon at kawalan ng empathy. Dito nagwawasak ng social cohesion. Dito nawawasak ang social cohesion o pagkakaisa sa komunidad. Ang illusion kasi ng taong naniniwala sa ganong kaisipan, hinihiwalay ng dogmatista ang mundo sa dalawa lang. Kami ang nasa makitid na daan at sila naman ay nasa malawak na daan. Kasi daan papunta sa kaligtasan at daan papunta sa kapahamakan sa nagdadagat-dagatang lalawang apoy na asupre. Di ba ga? Ngayon, ang panganib, nawawalan siya ng kakayahang makipagkapwa-tao ng tapat. Ang tingin niya sa mga taong ibang paniniwala o mas maginhawa ang buhay ay may mga pariwara o kondinado. Imbis na magtulungan para sa ikabubuti ng bayan, nagiging sanhi sila ng pagkakabahabahagi o tribalism. So, ang flexible illusion na ating binabalangkas upang lalong kuminang ang ating diskurso tungkol sa usaping ito, maaari nating ilarawan ang tunay na impyerno at langit ay hindi ang dulo ng kalsada, kundi ang mismong takbo ng isip ng nagtuturo nito.
Ano, ng tungkol dun sa daan punta sa impyerno, daan punta sa langit, habang naglalakbay. Ang kabalintunaan nito, ano, ang taong naglalakad sa malawak na daan ng ilusyon ay laging balisa dahil sa takot sa parusa. Ang naglalakad naman sa makitid na daan ay laging may galit at inggit sa mga taong nasa malawak na daan. Kaya sa madaling salita, pareho silang nasa impyerno ng kanilang sariling isip ngayon pa lamang. Ganun po natin makikita yung patutunguhan kung saan nahantong ang kaisipang ito. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na gaano man ang kahaba ang ilusyon mo o imahinasyon mo tungkol sa makitid at malawak na daan, wala yung dulo, kundi sa isip mo pa rin. Sa'yo pa rin ang balik. Dahil yung malawak at makitid na daan ay naka-encode sa atin, tayong nag-isip nagpapasalin-salin lang, nagkahawa-hawa lang yan. Paano natin natutuhan? Dahil binasa ng isang tao na may hawak ng Biblia, di ba ga? Tapos yung gumawa ng Biblia tungkol yan, yung nagsalita niya kung sino mang apostol, hindi tayo nakakasiguro na Nyari ako, apostol, sinalita ko yan, direktang na isulat sa papel bago ako namatay o ako mismo ang nagsulat. Hindi ganun ang pangyayari. May mga pagkakataon po dyan sa mga book ng Mateo, ni Juan at iba pa. Dyan sa New Testament man yan o Old Testament, hindi po yan pagkasabi karak-karakang naisulat agad. Mahabang panahon po ang lumipas bago yan naisulat. Kung kaya't marapat lamang na suriin natin dahil kung sa panahon nga natin ngayon na may medyo responsable ng tao, mayroon na tayong mga patakaran tungkol sa mga communication, ay nagkakaroon pa nga ng mga fake news. Ay how much more ito pong mga sinasabi dito sa New Testament na die hard tayong pinaniniwalaan, talagang sinuturing nating sagrado. Ngunit kung malalaman natin na yun pala ay sulat na ginawa, binalangkas, tapos sinabing, ito, ipinaako na ito ang aklat ni Mateo, ito ang sinabi ni Mateo. Pero ang totoo, wala namang sinulat si Mateo o si Lucas na yan. Ulitin ko po, basihan kung bakit dapat natin suriin yung time gap. Bagamat napakaganda ng salita, kasi ang pagbinasa niyo po yung Bible, napakatatas ng mga ng pagkaka-deliver ng pangungusap. At ako naman po ay hindi naniniwala na ganun kaagad kahusay ang pananalita ng nina Apostol Pablo, nina Mateo, ng mga apostol. Dahil wala nga po tayong direktang sulat nila na matatagpuan. So yun po ay pinakinis ng bawat nagsasalin. At ang bawat nagsasalin ay meron po siyang paraan para i-improve yan. Na dahil sa ganung pong mga pagkakataon ng paraan ng pagsasalin at pag-i-improve, nahiwalay na. Wala na tayong kasiguruhan yung authenticity, yung pagiging verbatim ng ganitong mga bersikulo. Pagamat naintindihan naman natin na nakakapag-ambag din naman ang mga bersikulo sa Biblia upang ang tao ay makapag-isip ng kagandahang asal. Ngunit naniniwala naman po ako na ang lahat ng tao ay kayang makagawa ng kagandahang asal kahit wala siyang inaasahang reward sa langit o kinatatakotang impyerno. Dahil kung ang tanging motibasyon lamang po ng isang tao na kaya siya gagawa ng mabuti upang makaipon ng points o rewards papunta sa langit, wala na po doon yung purity of intention. Ang tawag natin doon yung transactional o pagiging opportunista mo. Kaya dahil ginagawa mo ito nang meron kang pinaghuhugutan, bakit mo ito ginagawa? Dahil sa reward. O kaya naman takot ka sa impyerno. Something like that. Yung purity, yung lantay na motibo na
galing mismo sa iyong pagkatao mo ay nawawala dahil ang pinagkakapitan ng course of action ng isang tao ay yung dalawang bagay na impyerno at langit. Ano? So mangyari, palawakin po natin ang pagbabalangkas, suriin po natin ang lahat ng ating pinananampalatayahan.